Wasak na ba itong UD team? Yan yung malaking tanong, no? Dahil sa mga recent issues, recent events, ang mga nagsasabi, wala na, buwag na itong UD team. Actually, yung ibang kampo, natutuwa sila, no? Kasi pagsapit ng 2025 elections, wala na yung power ng UD team kasi wasak na raw po ito. So, tinanong nila mismo si Pangulong Bongbong Marcos, ano na yung estado nitong unit team? Siyempre, marami naghihintay ng sagot dyan eh. Kasi sila yung makikinabang eh. Pag nasira itong unit team na ito eh, di ba? Kasi super powerful eh, itong unit team sa 2022 presidential elections. So tinanong si PBBM, kumusta na? Ano na estado itong unit team? Sumagot siya. Sabi niya, unit team still vibrant, still working. Pero hindi na lang ito limited sa dalawang partido. Diba? Kasi parang understanding ng tao pag sinabi mong unit team, dalawa na lang yan, yung partido ni Sara Duterte at partido ni PBBM. So yan lang common misconceptions na dalawa lang sila working together para mabuo itong unit team. Pero not necessarily. Marami pa rin pong mga kaalyadong partido. Unit team, the coalition which catapulted President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte to power still exists. Yan ha, nag-i-exist pa rin po yan despite the apparent disagreements among the officials behind the alliance in 2022. The chief executive has said, kasi nagiging kampihan na ito eh, di ba? Duterte plus Amy Marcos against PBBM and the House of Representatives under the leadership of Romualdez. At a news briefing dyan po sa Vietnam, Marcos was asked if the unit team still existed. Sabi niya, unit team is not just one or two or three parties. It's the unification of all the political forces to come together for the good of the country. Maganda itong sagot na ito, no? Hindi lang siya tumutukoy, pag sinabi mong unit team, hindi lang siya tumutukoy sa dalawang partido, tatlong partido o ano man po yan. Kundi ito po ay pagsasama-sama ng mga partido, which is nakita din natin sa nakalipas po na 2022 elections, ng iba't ibang partido, nag-alyansa ito, nagsanib puwersa ito para sa kapakanan ng bansa. Di ba? Yan naman yung pangunahin yan eh. Pangunahing purpose niya. Di ba? Kaisa tayo para sa kapakanan ng bansa. Ang problema, dahil yung iba may mga self-interest, nasisira, nababawasan o nagkakaroon ng lamat itong unity na to because of self-interest. Di ba? Gusto i-advance ang sarili, kaya nagkakaganyan. It is still there, still vibrant, still working, and we will continue to work on that basis, he added, sabi po ni PBBM. So yung mga naghahangad, mga nagdadasal na tuluyan ng mawakasan itong unit team, eh, hindi pa po kayo magtatagumpay dahil nananatili pa rin pong malakas itong unit team. Amid a deepening rift between their two families, the president has assigned Duterte as the Philippines caretaker while he is in Vietnam for a state visit. Exactly. Kasi imagine, di ba usually pag umaalis si presidente, pupunta ng ibang bansa, si Vice President Sara Duterte ang itinatalaga niya bilang caretaker, no? Bilang officer in charge. If ever man, dahil nangyari nung linggo na yan, nung One Nation, One Opposition rally na yan dyan sa Mindanao, if ever na hindi si Sara Duterte, yung kanyang itinalaga bilang OIC o caretaker, titindi lalo yung tensyon, di ba? Napapansin din ni PBBM eh, binabalansin niya rin yung sitwasyon eh. Ayaw niyang lumala yung sigalot eh. Kaya kinokontrol niya eh, itong sigalot na ito eh. Yan ang leader, di ba? Huwag mong hayaan na sumabog ang buong sitwasyon. Just last Sunday, Duterte expressed support for Marcos administration's 8-point socio-economic agenda during the Bagong Pilipinas Kickoff Rally dyan po sa Manila. A few hours, however, the Vice President attended a prayer rally dyan po sa Davao City. During the Davao rally, her brother, Davao City Mayor Sebastian Duterte, asked Marcos to resign if the President does not have love or aspirations for the country. Na-discuss natin kanina. No? So sa mga naghahangad na masira ng tuluyan itong unit team, hindi pa po kayo nagtatagumpay dahil nag-exist pa rin po yan and patuloy lang po ang performance ng ating presidente. Ito yung ito yung best shield ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na sinong administrasyon, ang best shield niya dito, magtrabaho ka ng tama, di ba? Or excellently pa. Mas maganda yung performance, nasa tamang direction ka. So yan na lang ang pinangahawakan. Kasi hindi mo mapiplease lahat eh. May mga siraulo talagang hindi mo mapiplease eh. May mga nagrurunong-runungan na wala na bang alam, hindi mo mapiplease yan kasi limitado lang ang isip niyan eh. Hanggang dyan lang yung isip niya, di ba? And one-sided na yan. Mag-open ka sa kanya ng idea, hindi niya na paniniwalaan. So, paano mo i-address yan? Hayaan mo, i-disregard mo itong mga tao na ito dahil walang kwenta yung mga tao na yan, di ba? Huwag ka na magpa-apekto sa mga taong yan. Kundi gawin mo yung trabaho mo excellently. Kasi usually, yung mga tao na yan, malpak yung mga trabaho niyan. Sira na yung buhay eh. So pipilitin na sirain din yung buhay ng iba. Kung baga yung iba yung nothing to lose na, patapon na, di ba? So mandadamay na lang yan. Kaya
Tama lang, ang gawin ni PBBM dito, tuloy-tuloy lang sa trabaho, friendly pa rin yung kanyang response, respectful pa rin po yung kanyang response sa tanong ng mga media patungkol po sa mga bintang sa kanya ng mga critics ng kampo ni Duterte, respectful pa rin po siya. And gawin niya lang yung trabaho niya. Tuloy lang doon sa momentum kasi unti-unti lang bumabangon yung ating ekonomiya. May mga na-interview tayo na foreign investors, no? Kanina lang may mga nakausap tayo from Malaysia at tinanong natin sila kung bakit mas pinili nila ditong magnegosyo sa Pilipinas, no? Kasi maganda yan eh, kung dito sila magnegosyo sa Pilipinas, maraming trabaho yung malilikha para sa mga Pilipino. At isa sa minention nila, isa sa sinabi nila, bakit nandito sila sa Pilipinas, because of the incentives, because of the ease of doing business. Do hindi pa ganoon ka-perfecto ka-coffee ang pagnenegosyo dito sa Pilipinas, pero unti-unti inaayos yan ka-coffee para maging suitable yan para sa mga investors. Kaya nga, yan naman talaga yung main purpose nitong pagbabago sa ating konstitusyon, itong economic provisions lang. Siyempre, may mga nag-exaggerated speculations lang yung iba dyan na tinututulan itong pagbabago sa ating konstitusyon. Pero malinaw naman yung utos ng PBBM dyan. Diba? Economic provisions lang. Actually, 3 articles lang ang babaguhin dyan para yung mga investment na sana ipapasok sa Pilipinas, ngayon kasi napupunta sa mga kapitbahay natin, bumalik sa Pilipinas. Kasi may mga restrictions, may mga limitations. And ang hamon niya sa Senado, hinamon na naman ang Senado dito kasi may agreement sila, di ba? Kayo yung magre-review dito sa economic provisions and the Congress will adopt. Yun ang sinasabi ng ilang mga babatas siya sa HOR. Sabi sa Senado, mag-deliver kayo, pangako nyo yan, i-review nyo yung economic provisions and i-adapt ng House of Representatives. Kailan yan? Baka abutin na naman ng siyam-siyam yan. Kasi mabagal daw ang Senado, mabagal daw kumilos ang Senado. Tinutulugan ng mga bagay-bagay, sabi ng HOR. So, antay tayo sa Senado kung paano nila i-address yan. I really like the PI idea. Kung nagawa lang ng tama, the Constitution should be amended, sabi ni Dearly Charlie. Nahaluan kasi ng politika eh. Norberte, Susan, si Duterte, kung magsalita parang may power pa. Yun niya eh, di ba? Utos sa militar, utos sa PNP. Wala na, presidente na. Yung incumbent president ang mag-uutos doon, hindi na yung former. Jake Franco, yun lang ang pasaway, mga Senado. Ito pa. Doon ako sa Partido Federal ni PBBM, Marcelina D.W. Guzman. So marami pa rin po yan. Magta-transfer po, magko-commit pa rin po kasi malapit na po ang election 2024 na ngayon. 2025 elections na. So this year pa lang, nagsisimula na po ang kampanya, nagsisimula na po ang pag-iikot ng mga kakandidato. Puro pakitang tao na lang ang ginagawa ng spoiled brat, sabi ni Neil de Galvez. M's chapter, Forever Marcos Loyalists here. They are the greatest and no clan will ever come close. Proud Filipino. God bless PBBM. So, sige. Ako excited ako ka-coffee sa pagbabago na ihahatid ng ating administrasyon. And we have a high trust sa administrasyon na ito. Nagaganda yung buhay ng hindi man lahat, pero ng marami nating mga kababayan. Alright, sige. Maraming salamat ka-coffee sa pagsama sa akin. Baka nasa Facebook po kayo at hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Yan, pasuyo na lang ka-coffee. Pa-like lang po na follow just sa taas. Like or follow. At kung nasa YouTube naman po kayo, ay click lang po ang subscribe. Alright, sige. Ako yung magpapaalam na sa inyo. Kay Olive Lopez, hello po sa inyo. Happy viewing po. Kay Yolanda Keith Teves, shoutout po sa inyo. At sa lahat ng ka-coffee natin na nasa Facebook, happy viewing po sa inyo. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Alam po, magandang gabi.